Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Dance of All Trades. So, as realtor, mahilig tayo kumain. So, pasyalan natin at kainin natin ng mga masasarap na Thai cuisine at mga kilalang restaurant dito. Samahan nyo ako mga kaibigan. Let's explore Thai cuisine. So, simulan natin. Tikman yung Khao Soi Chicken. Sa masarap na kainan nito ay sa Khao Soi Lam Duan. Diyan malapit, sa tapat lang yan ang una kong hotel na tinirhan. So, dami selection, pero syempre tinikman natin itong Khao Soi Chicken. Came from Chiang Mai sa northern Thailand. So, lasa niya is para siyang chicken curry na nilagyan ng fried noodles at dyan na natin siya pinalambot. So, sarap niyan. Sa food court lang makakain ka ng masarap na pagkain. So, kainin natin dito sa may MBK Center yung Kamo Tok Sung Stewed Pork Leg. So, para siyang adobo na pinakuluan ng sobrang tinding proseso, kaya sobrang lambot at may isaw na walang lansa. Napakasarap niya, natikman ko dito, masarap siya sa kanin at nagugustuhan ko talaga dito sa Bangkok, Thailand. Napakadami ng serving nila. Isang serving nila solve ka at napakamura. Hindi ko naman sinabing mahal, hindi ko naman sinabing sobrang mura, pero compared to ibang lugar, ang dami ng serving at masarap pa. Kompleto Ricardo. Syempre, tikman natin yung 50 years old na soup broth sa Watana Panich. Yan. So, tingnan natin talaga. Halos kumukulo siya sa parang kung ano man tong lutuan na to. At yung sabaw na yan, tikman natin. So, yan. 50 years daw yan. So, meron siyang beef and mga fish balls na gamit. Ayan, may tendon. So, tinikman ko yung sabaw niya. Malagkit-lagkit. Medyo matabang-tabang na tabang-tabang alat. At yun, natikman natin yung 50 years old, para siyang normal na noodles ng Jokwan na medyo malansa-lansa. Ayun, kakaiba siya. So next natin, sa may Judge Fair, pumunta tayo. Halos lahat may kainan dito, yung volcano ribs. Nakita nyo, ang laki niya, no? Pero umorder lang ako ng pang sarili ko kasi mag-isa lang ako. Kasi gusto ko siyang tikman. Wala akong makasama, busy sila. So tinikman natin yung soup niya. Lasa siyang nilaga na maraming siling green at may konting herbs and spices. So ayan, sarap kainin yan. Diba? Ayan, kita nyo. Diba? Puro siling green. Yan ang nagpapalasa. Diba? Ang sarap. Masarap kainin siya ng grupo. Diba? Uubusin nyo para siyang Lego na buto-buto. Diba? So nasa George Fair ka na lang rin lang. Tikman mo na rin si mango smoothie. Ayun, napapanood ko lagi sa YouTube. Ayan. So tinikman natin yung mango smoothie niya. Pinipilaan namin, nagpapapicture. Diba? So ayan, isa suplada. So, tikman natin mango smoothie niya, masarap. So, next punta tayo sa isang restaurant na medyo elegante ng konti. Cabbage and Condoms. So, dyan natin titikman yung tatlong putahe. And yung pandan chicken and pineapple fried rice. Ayan. Napakasarap niya ang pineapple fried rice. Yung lasa niya kakaiba. Then, pandan chicken. Parang fried chicken siya na niluto with pandan leaves. At napakasarap ng kanyang dipping sauce. So, tingnan nyo yung pineapple. Sa loob siya ng pinya talaga. At ayan, yung paborito kong dessert. Durian sticky rice. One of my favorite. Ayan. So, tinikman natin siya. Kaya cabbage and condom dahil meron siyang free condom. So, puntahan natin yung kainan ni Mark Waynes, yung PedMart. Diba? So, unahan ko na kayo, napakahaba ng pila dito. Mag-aantay ka 1.5 hour. So, ayan, ganyan karami yung tao, kaya pumunta ka ng maaga. So, ayan po yung price at pwede kang mamili kung gaano ka anghang. So, I choose yung number 3 lang. So, wala si Mark Waynes ngayon, hindi natin nakita. Waiting tayo ng matagal. So, ayan na po, yung pad krapaw with duck egg. So, number 3 yung level ng anghang natin. Pero masasabi ko, sobrang anghang kaya nag-ready na ako ng Vitamilk pang kontra anghang.
So, sabi ni Mark Wins, halo mo raw yung egg yolk. Diba, duck egg siya, kaya iba itsura, diba? So, napakasarap at napakaanghang. Kaya ayun, ang sarap. So, punta tayo sa may Lumpini Park. Kakainan natin yung buffet na pinakamura daw sa buong mundo. 50 baht only buffet dito sa Lumpini Park. Ayan yung kainan. So, makikita nyo ang daming selected na mga pagkain dito. So, sagana-sagana yung mga tao dito, matitipid sila. Masasabi ko lang, kung may kasama kayong bata, huwag nyo nang dalhin. Dahil sobrang anghang at puro vegetarian halos ang pagkain dito. Napakasarap. Malinamnam. Pero pang vegetarian at more carbs yung kain mo. 'Di ba? So ayan, naka first round tayo. 'Di ba? At siguradong mag-diatabs ka dahil maya't maya ka masi-CR. Yan. Sobrang malasa at mahanghang na mga pagkain dito. Siyempre, tikman natin yung pambansang pagkain ng Thailand, ang Pad Thai. Hinahin natin siya dito sa House of Pad Thai, which is Baan Pad Thai. So, in-order natin ang crab pad Thai. Ayan, yung mga crab meat niya, ang kapal. Oh. Gusto dito yung mga ganyan, crab meat, nakahimay na. Diba, gaya ko, tamad ako magbukas ng crabs. So, ayan, kain tayo, mix natin, mekos natin ang ating Pad Thai. Diba, ayan, very creamy ng Pad Thai dito. At siguradong mabubusog ka sa dami ng serving. Yung kinahain ko pang 2 tao kaya. Manghang siya ng konti. Dahil nilagyan ko ng chili powder. So napakasarap. Pero tingnan nyo, sobrang creamy. Diba? Yan pala ang lasa ng tunay na Pad Thai. So eat authentic Pad Thai experience. Yan. So ito, dito tayo ngayon sa Khao San Road. Kilala ang Khao San Road sa isang busy streets. Gimikan talaga to. Dito pupuntahan, gumigimik ang mga foreigner at kung sino-sino pa. So dito ang habol natin, di gumimik, kundi kumain ng exotic food. Diba? Gusto kong tikman to mga to. Hindi lang laging buhaya ang kumakain ng tao. Ngayon, ako kakain ng buhaya. Ayan, barbecue grilled. Napakasarap ng sauce niya, matamis-tamis at ang lasa ng buhaya parang manok na medyo makunat. So, lakad tayo sa banda pa roon. Meron akong hinahanap. Diba? Sarap man gumimik. Diba? Pero napainom na ako. So, ito, nakakita ko rin. Tikman natin tong mga insekto na to. Diba? At syempre, scorpion. Yan, baka makuha ko yung genes ng Scorpion King. Yan, tikman natin. Diba? Parang pampulutan Ayan, no? Sobrang dami kong kakaining snacks na insekto. Diba? Pepestehin ko sila ngayon. So, ayan, no? Meron pang soy sauce. So, tikman natin yung scorpion. Oop. Ay. Ayan, medyo tinanggal ko na sa stick. Tinikman natin. Medyo mapakla-pakla lasa ng scorpion, pero okay siya. Iyan ang pinaka nagustuhan ko sa lahat, yung parang uod. Yan, magatas yung lasa niya. Ang sarap niya. At ito, yung mga ipis. Tikman natin. Malinis naman yan mga yan. Hindi naman yan yung ipis ng bahay. Diba? Nasarapan ako sa lasa nila. Pwede sila pamulutan. Parang instead of cornic, pwede siyang pang-substitute. Diba? Sarap na mga insekto, honestly. Try nyo lang. So, dito tayo sa Baan Sontum, isa sa mga kilalang restaurant dito, Michelin Stars. So, yan, medyo high-end ng konti dito. So, kain tayo dito ng isang masarap na putahe. Siyempre, Sontum. Diba? Ayan, yung papaya salad na ginagawa nila mano-mano. At siyempre, yung Tom Sa Up. Ito yung parang nilaga nila rito, pero herbs and spices ang gamit. Napakasarap. So, sa totoo lang, isa sa nagustuhan kong pagkain sa Thailand din tong Sontum. Nung kumain ako sa Pilipinas, yung papaya salad is lasang atsara. Dito talaga kakaiba, nakaka-addict yung lasa. Malamis, anghang, nakakaibang herbs and spices. At yan, nalalaki ng mga oyster niya. At itong Tom Sa Up, ganun din. Diba? So, addict na addict talaga ako sa lasa ng papaya salad nila. Sobrang sarap. Kahit sa street foods, panalo, walang pinagkaiba lasa, standard. Diba? Ambience lang talaga. Saka, yung pinaka-presentation. So, yung Tom Sa Up naman, yan, sobrang ma-herbs. May mga lime at saka halong kung ano-anong herbs and spices. Ang sarap. Try nyo to.
So kinagabihan, kumain tayo sa isang fine dining restaurant, yung Baan Kanita. Di ba? So kumain tayo dito ng Masaman Curry. Yun, isa sa mga Thai cuisine na Indian and Persian influence. Di ba? Yung mga sangkap niya, may cinnamon, coconut. Siyempre, hindi nawawala si coconut. Pwede mo siyang gamitin chicken, beef, or mutton. So, pinili ko is chicken lang daw yung available. So, napakalambot ng manok niya. At yung lasa niya, para siyang kaldereta, pero may mga kakaiba siyang sangkap na may mga mas matamis. Tapos, meron siyang, lasang-lasa mo yung cinnamon niya at kung ano-ano pang sangkap na hindi maintindihan. Pero, sabi ko okay din siya, pero medyo similar sa kaldereta na tinamisan. So, medyo creamy talaga yung sauce niya. Yun. So, puntahan natin uli another Michelin restaurant, yung Supaniga Eating Room. So, ayan po, kakain tayo ngayon ng dalawang putahe ng Thai cuisine. So, ayan makikita natin ugali ng mga Thai, sila nag-serve sa atin ng inumin. Diba? So, ayan na po yung dalawang in-order natin. Yung Yam Nua beef salad at ang red curry. Diba? So, beef mode tayo ngayon after workout. So, tikman natin yung beef salad nila. So, pag sinayang beef salad pero marami yung baka. Diba? Malamis-lamis. Lasa. Isa lang yung lasang na lalasahan ko sa kanila, yung tamis-asim. At itong red curry, makokonat at may mga herbs lang pero halos parang kaldereta rin yung lasa. Diba? Hindi nawawala yung mga, para sila may mga halong mga coriander at kung ano-ano pa. Yan. Beef salad, parang sontom din, pinagkaiba maraming baka. Diba, pang ulam siya or pwedeng papak. Masarap siya. So naglakad-lakad tayo ngayon sa Pratunam Market. Diba, yan po. Marami ditong mga masasapingan at makakainang mga street foods. Pero gusto ko matikman yung isang pagkain dito. Yung soup na may dugo. Yan yung Nam Tok noodles. Both noodles, diba? May halong dugo, 'di ba? Ang sarap na lasa niya at tinaluan ko pa ng kombinasyon ng pork basil. So tinikman ko yung Nam Tok noodles, malamis-lamis at maraming sahog. Napakasarap po na lasa. Meron siyang fish balls and mga pork and beef na nakahalo at yung sabaw niya malamis-lamis, masarap, kakaiba. So, kumain din tayo ng dessert, yung banana roti. Dito kay Puy Roti Lady. Napapanood ko siya sa YouTube. Lagi trending siya sa YouTube. Daming trending na mga chicks na mga kusinera dito sa Thailand. Ayan. So, pinanood ko paano niya gawin itong mango, yung banana roti. So, nasarapan din ako dito. Actually, diba? Yung pinanood ko kung paano siya gawin. Diba? Parang sarap niyang gawin sa Pilipinas. Di ba? Dahil parang wala akong nakikitang gumagawa niyan dito. Di ba? Pero basic lang siya. Mga sangkap niya, gatas lang, saka yung butter and yung roti, at saka yung banana. So, tinikman natin siya. Masarap po siya. Di ba? At lalagay niya pa yan mamaya ng cream. Ayun. So, dessert na. Ayan. Dito tayo ngayon sa Rosnium Restaurant. Ayan, tikman natin yung green curry. One of the popular Thai dish, 'di ba, na strong ang flavor, magata, 'di ba? Creamy at beef ang gamit namin. So nandiyan lahat ng herbs and spices, kakaiba lasa niyan, masarap, authentic green curry na tikman ko rin sa wakas. Ayan, daming sangkap niyan. Di ba? Medyo namusuya lang ako ng konti pero masarap siya. So nag-dessert din tayo nung pandan na na parang mais con yelo pero pandan ang gamit. Ayan, parang pandan pasta. Ayan. Sarapan din ako dyan. So next natin, matagal na ako nagkikrib dito kasi nakikita ko to yung habang kumukulo-kulo. Yung manam. Yan yung fish nila na pinakuluan sa lime. Parang siyang paksiw na maanghang, maraming sili. Maubo-ubo ka talaga sa anghang. Ayan, at sarap tignan habang nakaserve sa'yo, kumukulo-kulo. Diba? So, tikman natin. Yung isda nila, very fresh. Diba? Sibas yata to. At halos maubo ko sa sobrang asim. Lasang paksiw, pero pinagkaiba, hindi lime ang gamit.
May suka rin siguro at lime. So, ayan, makikita natin yung kinain ko. Ang laking isda niyan, fresh, pero hindi siya ganun kamahal. Di ba? Pampulutan. At pwede rin pang ulam. Masarap sa kanin. Siyempre dahil maasim, di ba? Ayan siya. Natikman din natin sa wakas. Siyempre, after niyan, tinikman din natin tong dessert na to. Alam naman, pagkain natin ng mga maasim at maalat, kailangan ng matamis. Napakasarap na itong dessert na to. Nilalagay sa condensed milk para siyang mamon na tostado pero yung loob niya napakalambot. Ayan, ang sarap niya. Combination talaga sa condensed milk. Next, Suda Restaurant. Ayan. Pag nakita mo yung mga ganyang kainan, ang daming kumakain ng tao, asahan mo na halos lahat ng pagkain ng Thai cuisine nandito. At hindi rin siya ganun kamahal. Kasama ko ang pinakamatikas na tour guide ko, si Kuya Jojo, Vice President ng Eagles Club dito. Di ba? So, ayan, tikman natin yung Tom Kaga. Napakasarap. At syempre, may kasamang chicken in cashew. Chicken sa kasoy. Yan. So, yung Tom Kaga, ito kakaiba. Nasa gata na may herbs and spices na lasa. At itong matamis na para siyang adobong matamis na may kasoy at manok. So, Tom Kaga, the best. Napakasarap, kakaiba. May coconut na sabaw na may mga herbs and spices at pandan. Ang sarap niya. Yung chicken cashew, matamis. Medyo nakakaumay lang, pero masarap din, kakaiba, di ba? Pero napaka-advantage talaga dito ng motor yung Bolt, di ba? Pupunta ka saan man lugar, basta mag-isa ka, wala ka kasama, maiwasan mo yung traffic dahil sa pag-angkas ng motor. So, puntahan na naman natin another Michelin Star Restaurant. Ito yung Son Tum Der. Ayan. So, tikman natin dito, tingnan natin yung ambience, yung ganda, di ba? Kosing-kosi yung lugar ng Son Tum Der. Ayan. So, kakain tayo dito ng isa sa mga masarap na pagkain nila. Ito yung larpla. So, ayan siya, tignan nyo. Para siyang floss, di ba? So, yung lasa niya, para din siyang similar yung tamis, asim niya na lasa ng sontum. Di ba, saka ng yamnua. Ayan, pero ang gamit mo is isda yun, yung parang floss na yun. So, masarap siya. Kinanin ko nga siya, pero tingin ko pang papak to eh. Pero masarap din siya sa kanin. Malasa siya. So, syempre, pinuntahan din natin to. Ayan yung mga trending sa social media sa atin. Yung mga lalaki nagsasayaw na nakadamit pang babae. Ayan yung sa Tanamihoy. Diba? Pinuntahan natin yan. Ayan si Idol. Ayan, nagsasayaw si Idol. Kilala natin sa social media. Ayan po, makasayaw na sila. Habang kumakain yung mga tao, entertainment sila dyan eh. Medyo kwela din. Ayan o, yung mga dancer kami. Sama ko na naman si Kuya Jojo. So, bago lahat, tikman natin yung pagkain syempre. So, ayun yung seafood. Saka kumuha rin kami ng sontum at itong specialty nila, itong tiger prawn na malaki. Kala ko nga lobster yan nung una eh. So, meron din yung Thai fried rice. So, tikman natin. Ayun yung cow nila. Di ba? So, ayun yung tilapia nila, plapla. Napakasariwa ng lasa. At alam mo ba sa Thailand, hindi ko makakalimutan, my favorite na sausawan, walang iba, yung seafood sauce nila talaga. Diba? Ang sarap dito, fresh na fresh. At tikman naman natin yung kanila ngayon, yung aligi, oh. Makikita nyo, laki nung parang lobster siya eh. Pero hipon siya. Yung malaking hipon. So ayan, nagpa-picture tayo sa kanila. Di natin maiwasang hindi landiin ni Idol. So next natin, kain tayo ng jungle curry. Napapanood ko si Mark Queens eh. So ayan yung jungle curry, wild boar. Ang gamit ko ay baboy ramon. At saka tong may sataw seeds na hipon. So, lagi ko napapanood, ayun na po, yung jungle curry. Medyo maanghang. Ito nakikita ko, paborito siya ni Mark Quinn. So, tikman natin. Ayun yung wild boar. Diba? So, actually, mapapalaban tayo dito at maanghang daw to. Sabi ko, mild lang yung anghang. Hindi ko na tinodro. Ayan, so, kainin natin, tikman natin. Ayan. Jungle curry.
Mahilig tayo sa mga exploring ng pagkain. Masarap man sa hindi. So, ito yung shrimp with sataw seeds. Ayan. So, tikman natin. Actually, alam mo yung lasa ng jungle curry. Kakaiba. Wala siyang coconut ha. Meron siyang curry na gamit. Nahalo lang siya sa sabaw. Pero, medyo mabaho yung amoy niya. Masangsang. Pero, depende. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo. Napaka-strong ng flavor ng jungle curry. Tingin ko sa iba, hindi naman gusto kasi sobrang anghang din. So, syempre, hindi pwedeng hindi natin puntahan si Madam J5. Diba? Isa sa mga nakilala sa mga Netflix at isa sa mga kinikilalang magaling na chef. Dito ako bumilib. Isipin mo, hindi siya humihinto ng luto. Mas grabe pa siya kay Kuracha. So, tinikman natin yung pagkain niya. Yung yellow curry na crab meat. Ngayon ko lang nasa kumain ng crab na hindi naghimay. Diba? Pero sabihin ko na sa inyo, napakamahal ng presyo. Bukod sa nag-antay ako ng 2 oras, napakamahal yan. Halos 3,000 sa peso. Diba? Pero yung ma-experience mo si J5, makita mo, nagluluto ng hindi tumitigil, it's worth it. Diba? Masarap din siya. Normal lang ang lasa sa akin. Maalat. Para sa Chinese cuisine. Pero at least nakatikim ako ng crab meat na hindi na ako naghihimay. Diba? Ang sarap. Masarap pero hindi ko masasabing the best talaga. Pero hindi ko din tinikman yung crab omelette. Kasi parang trip ko ngayon yung may sarsa. Diba? Maalat siya, lumalasa yung siguro yung aligay nakahalo. Diba? Natakam ako dito kasi may nakita ako kumain ng yellow, yung in-order ko ngayon. Ayan, no? Diba? Ang dami laman. Sulit din naman talaga. Napakamahal ng crab. Tapos pag tinignan mo naman talaga, diba? Grabe, sold. So, ayan, kain tayo sa best beef. Yan, gusto natin ng mga unli beef and seafoods. Kasama ko ang mga Thailand, Okada, Makati Elite Eagles Club, ang presidente at ang vice. Di ba? Si Kuya Joseph at saka si Kuya Jojo, ang vice president. So, ayan po. Napakalakas nito at punong-puno po yung lugar. Napakalaki ng lugar at kain po tayo. Di ba? So, ayan na naman po yung aking paboritong mga sauce. Wala nang tatalo. The best sauce sa akin nasa Thailand. Lalo yung kulay green dyan. Di ba? So, kain tayo. May free iced tea, unlimited. At ayan na po yung beef nila. Magluto na po tayo. Charcoal grill. Di ba? Ayan, pulang-pula yung baka. Fresh na fresh. Di ba? Gusto kong kumain ng maraming at nagutom ako ng araw na yan. Ayan, sarap po ng banding naming 3. Yun. So, tikman natin. Di ba? Ayan yung baka. Sausaw natin sa beef sauce. Yun. Ang sarap. Diba? So, ayan, seafoods naman tayo. Diba? Combine na seafoods and beef. Yan, may pusit. Sinausaw natin sa favorite ko. Yun yung pinaka-favorite kong sauce talaga eh. Itong seafood sauce. At syempre, tagay kaming 3. Ayun. Hindi pwedeng hindi mo ma-experience kumain sa cruise. Dito sa Praia Princess. Dito sa may Icon Siam. Ayan. Punta po tayo sa cruise ship at doon tayo mag-dinner buffet. Nagpagutom ako dyan. Hindi ako kumain hanggang tanghalian at ngayon pa lang dinner ako kakain. So, ayan po siya. Mag-iikot kami sa ilog ng Bangkok. So, tara, pasukin na natin. Ayan. Sa baba ako pumwesto. Pero akit ako mamaya sa taas, syempre. So, ayan no. Pasok na tayo. Gutom na ako, sa totoo lang. So, ayan po. Napaka-elegante ng lugar at may live band din. Ayan. So, kita natin yung lugar. Yan, mga Pilipino po yung mga musikero natin. At yan, mayroon po tayong welcome drink. Then, ayan po yung mga putahe nila. Sa totoo lang, solve na solve. Siguro mga nasa 1,500 pesos to 1,800. Diba? Pero sulit na sulit naman. 2 hours yan. May 2.5. So, ayan po yung mga pagkain nila. Hindi ka nalugi talaga. Solve na solve nga ako dyan. Actually, sakto-sakto yung gutom ko. At ayan. Diba? At ayan pa, seafoods. Diba? May mga sashimi rin, halos kumpleto. Ang sarap kumain habang nag-iikot sa cruise. Diba? Kaya pag pumunta kayo ng Thailand, experience ito. So, ayan po yung kinain ko. Diba? Babawi ko lang ho ngayon. Kahit yung mga katabi ko, pinagtitinginan ako. Ang dami ng mga pagkain na kinakain ko. Ilang plato yan. At nakailang balik pa ako at nag-dessert pa ako. So, ayan, kain tayo. Birthday ng anak ko niya na actually wala ako nasa Thailand. Kaya sinelebrate ko mag-isa.
Yung favorite sauce ko na naman, ayan na naman siya. Oh. Yun. So yan, mag-ikot tayo, makita natin yung mga magagandang templo dito. Di ba? Yan, makikita natin. At mag-enjoy tayo. At puro Pilipino mga performer dito sa Chow Princess. Ayan o, Pilipino yung kumakanta. So nagsasaya po sila talaga dito. Enjoy na enjoy. Di ba? Sa susunod, gusto ko isama pamilya ko dito. Ayan. So, ayan po mga performer. Sa taas at sa baba, meron. Di ba? Pag nagsama ka sa taas, punta ka sa baba. So, next, hindi natin tikman sa Thailand, syempre. Yung special nila, di ba? Tom Yum. Ayan. So, itong Tom Yum na to, pwede mo makain kahit sa street food. Pero itong Piaor, ang pinaka-best Tom Yum in Bangkok. Base sa review, sa mga nabasa ko sa Google and sa YouTube. So, ayan po. Kakaiba yan, pinagmamalaki nila yung kakaibang soup nila. Diba? Sobrang creamy. At ayan na po. Creamy na, masahog pa. Lahat ng klaseng seafood halos nandyan. May shrimp, puset, isda, may manok, may tahong. Diba? Ayan. At sobrang, yung timpla niya, may mga tom yum ako natikman na sobrang tapang ng flavor. Ito, kayang-kaya. Diba? Sakto lang. Diba? At sobrang sarap ng soup niya. Actually, may noodles dito siya sa loob. Pero, pwede mo siyang kainin ng noodles at pwede mo rin siyang ikanin. Ayan, may itlog pa siya. Diba? Sobrang sulit. Ang laki po ng bowl na yan, ha? Baka kung parang mukha lang siyang maliit sa nakikita nyo. Ayan. Actually, pang 2 tao yan. Yung noodles niya. Sarap niyan. Diba? Yung sabaw ng tom yum talaga pampagising. Gaganahan ka talaga. Ayan yung soup niya. Kain tayo. Tikman natin. Nakita natin. Alam na natin sa kulay palang maanghang. Ayan. Nabuhayan ako ng todo. Pampagising. Yung lasa niya. Sobrang powerful ng taste. Ayan, tikman natin. Siyempre, tikman natin yung noodles. Diba? Pwede siyang noodles, pwede siyang kanin. Diba? Switch ka lang. Diba sa dami na sahog niya, kakanin mo rin, diba? Yan, napakasarap. So, punta tayo ng Marriott Marquis Hotel. Hindi tayo papayag na hindi tayo magbubuffet sa hotel sa Goji Kitchen. The best. So, ito talaga sulit kasi ginamitan ko ng Eatigo 50% pero kumain ako ng 8:30 ng gabi. So, yan, tikman nyo, makita nyo yung mga oyster from different country. May mga dessert. Ayan, mango sticky rice, mamaya ka sa akin at mga Thailand dessert. Ayan. Diba? Cold cuts. Diba? Ayan yung mga Thai noodles. Different sauce. Chinese. Mga dim sum. Tapos yan, mga spices, mga Thai. Ayan. Mga salad. At kung ano-ano pa. Roasted section. Barbecue. Yan. Siyempre, yan ang hindi ko pagbibigay. Mga carving station, yan ang paborito ko. Diyan ako mag-focus ngayon. Lahat ng different beef, may wagyu at saka mga lamb chops. Diba? Yung mga bihira ako makain, diyan ko kakainin. Ayan, yung sea bass fish na steam. Ayan, may mga sauce. Pizza and pasta. Ayan. Ayun, no? Sashimi. Sushi, seafoods. Ayan, beef. So, kain tayo. Ayan. Lapang na. So, ayan, makikita nyo, napaka-fresh ng meat nila. Lahat dito, sulit. Nasarapan ako sa buffet na to. Pero hindi siya yung kasing dami ng mga ibang nakakain natin buffet. Pero sulit na sa akin dito. Lalo yan, lamb chops na yan. At siya mga oyster. Actually, kung Sabado ako nagpunta, weekdays yan eh. Kung Sabado ako nagpunta, meron silang Iberico pork at saka lobster. Pero talagang nilantakan ko tong lamb chops. Nakailang lamb chops ako, napaka-juicy and fresh. At tong mga Thai noodles with green curry and yellow curry crab sauce. At syempre itong mga fresh seafoods. Sausaw natin sa walang sawang favorite ko. At syempre ang mango sticky rice, dito ko tinikman. Di ba? Ayan, dessert. At saka lamb chops, pang ilang kuha ko, nakailang balik ako. Pero sulit na sulit talaga dito, promise.
So nakita niyo yung mga Thai cuisine at mga best restaurant na pupuntahan nyo. Pero masasabi ko, ang Thailand ay napaka sarap ng mga pagkain. Grabe. 'Di ba? Una ako na kayo yung mga pinunta ko mga restaurant, mas mahal sila. Pero hindi sing mahal katulad ng mga pagkain sa atin sa Pinas. Mas mura pa rin sila kahit mga kilalang resto. Pero masasabi ko talaga dito, standard ng mga luto nila. Kumain ka man sa restaurant at kumain ka sa street foods, parehas lang. 'Di ba? Pero alam nyo ba kung anong pinakapaborito kong pagkain sa Thailand? Walang iba kundi ang pad krapao. Ewan ko, sa panlasa ko to Yan ang pinaka na gusto ko lasa. Hindi ako mahilig sa giniling, pero nung natikman ko to, grabe. Ang sarap. At saan ko ba siya nakain? Walang iba kundi sa street foods. Nagkakahalaga lang ng 60 pesos with rice and egg. The best. Diba? Ewan ko, dito sa Pilipinas, maghanap ako, sana may makainan akong authentic. Iba talaga yung lasa ng holy basil. Pero lahat naman sila masarap. Pero ewan ko, ito yung pinaka nagustuhan ko. Sa lahat. Nagustuhan pero lahat naman nagustuhan ko halos. Ayun. So please like and subscribe Dance of All Trades mga kaibigan. Diba? At sana nagustuhan nyo tong aking segment at sana pasyalan nyo tong mga kainan na to maging guide sa inyo pag pumunta kayo ng Bangkok, Thailand. Thank you!